si Alexander Paulo ng Barangay Isdirita, San Antonio, Zambales. Isang magsasaka at 30 taong gulang. Proud na alumnus ng YFFTPJ Batch 2011. So, bata pa lang ako noon is talagang na-engage na ako sa farming kasi ang kinabubuhay ng aming pamilya is pagsasaka talaga. The early stage pa lang ng pagiging bata ko is talagang namulat na ako sa pagsasaka. Hanggang sa katulong-tulong ako ng mga magulang ko sa araw-araw na gawain hanggang ang mga itatanim ng mga magulang ko is tinitinda rin ng aking nanay. At the age ng elementary life ko, na-engage ako sa 4-H Club. Sa 4-H Club, ito yung samahan ng mga anak na magsasaka. Madali akong natuto sa bagay na ito. Hanggang sa naging member lang ako dati, na utos-utusan, hanggang sa naging official na ako ng samahan namin. At sa samahan namin, sa tagal ng panahon, sabi ko nga, nung elementary pa ako hanggang ngayon, is ilang taon na rin ang nakalipas. At ngayon ako nga ang kinatawan sa lalawigan ng Zambales bilang presidente o pangulo ng 4-H Club ng Zambales at ganun din sa Region 3. Ako ang kanilang Federation President. Nung mga unang yugto ng aking buhay is talagang hindi ko masabi na eto na ako ngayon dahil kung ano ako noon is marami akong mga karanasan na na-encounter. So bukod doon sa mga karanasan na yon, yun yung nagpatibay sa akin bilang isang Alex Paulo ngayon. Sa mga pagsubok na dumaan, naging kaagapay ko lahat. Magulang ko, ang 4-H Club of the Philippines, at the same time, yung mga tao nakakasalamuha ko at nasa paligid ko ngayon. Malaking tulong sa akin yung 4-H Club of the Philippines kasi nung mga kabataan ko, is mahihain akong tao. Nung napasama ako sa 4-H Club of the Philippines, lahat ng tao nakakasalamuha ko hanggang sa na-develop yung pagiging active ko at pagiging sociable ko sa mga kasamahan ko. So hanggang ngayon, nagamit ko ito hanggang sa ako na mismo yung kanilang nakakasalamuha. Na dati nung mga bata pa kami, ako is hiyang-hiya pa. Pero ngayon, iba na yung naitulong. At the same time, mas marami akong naging kaibigan, mas marami akong nakilala at marami akong natutunan sa mga samut-saring mga taong nakakasalamuha. Bilang isang kabataang magsasaka, dapat itong ipagmalaki. Ito talaga yung simula nung unang panahon pa. Sa pagiging magsasaka, ito talaga yung pinakabuhay, hindi lang sa ating bansa, mismo sa ating pamilya. So ang pagsasaka naman, depende yan sa kung paano gamitin at paano gawin ng taong tumatanggap ng konsepto nito at ideya at kanyang hinaharap. Sa pagsasaka, hindi lang ito dapat sabing magsasaka lang. Ang dapat isipin is pinagmamalaking isang magsasaka dahil ito yung buhay kahit kanino, kahit sino man, magpakailanman. Ang pagsasaka ay hindi lamang isang buto na tinapon mo lang ganyan na pwede kang umani. Ang pagsasaka is pangalagaan mo, alagaan at bigyan ng kahalagahan para pagdating ng panahon, ang lahat ng anito ay maging mabunga at kapaki-pakinabang. Sa dami na ng binigay ng pamahalaan natin, kasama ang Department of Agriculture at Agricultural Training Institute, sabi nga, reaching out, building dreams, changing lives. So napakalaking kahalagan nito para sa akin dahil lahat ng mga kasanayan na tinamasa ko dahil sa pagiging 4-Hers ko, lahat ng ito na aking natunghayan at napagtanto, nalaman ko na hindi lang pala ako yung dapat na magbago, kung hindi yung mga tao rin at kabataan na tulad ko. So yung mga trainings and seminar na yon na experience ko is isinishare ko rin ngayon sa mga kabataan na kung saan kung hindi man kaya na ibigay o iabot ng mga kinatawan ng Department of Agriculture is ako na ang agent o ginagamit nila, nakasapi nila, nakapartner nila para sa mga pag-unlad ng bawat programa na kanilang ibinabahagi sa akin. Ako rin is nanggaling sa Japan, sa Young Filipino Training Program in Japan. Kaya ako ngayon ay isang alumnus na. So sa Japan, marami akong naging karanasan. Yung karanasan doon na
akala ko nung dito pa ako sa Pilipinas is hindi ko talaga malalagpasan yung mga suliran doon, pero hindi pala. So naniniwala ako doon sa sinasabi nga nila, pag nasa Japan ka, hindi mo pwedeng sabihin na masarap yung isang mansanas hanggat di mo natitikman. Kaya isa yon sa mga mentality na bumago sa buhay ko, na kung saan yun din ang sinishare ko sa mga kabataan na nag-aantay sa akin kung ano ang naging buhay ko sa Japan. Lahat ng mga magagandang bagay na inuwi ko galing Japan is sinishare ko sa kanila at kanila naman tong tinutularan. At hopefully, yung mga pagbigyan ko ng, nabahagian ko ng ganong mga ideya at mga karanasan is ma-share pa nila sa mga ibang kabataan. Lahat naman ng mga teknolohiya at mga napag-aralan ko doon is ito ngayon ang ginagamit ko sa aking sakahan dito sa aking farm. Ilan nga doon is inadapt na rin ng mga kapwa ko magsasaka. Matanda, 4-Hers, mga bata, mga nasa eskwelahan. Hanggang sa pinapatawag na ako sa school at tinatawag na rin ako na magsalita at mag-explain ng mga teknolohiya kung saan noon is hindi napapaniwalaan. Ngayon, isa ng katunayan na pupwede pala na gamitin natin dito. Sabi nga nila, application by situation. Kaya yun po ang tinuturo ko sa kanila. Mga ilang beses din akong bumagsak, nalugi. At ito nga, nakakatawa sa buhay ko na masakit mang aminin is nasa listahan din ako ng mga nagkautang at nakahiram ng salapi. Nawalan na ako ng gana noon. Sabi ko, ayaw ko nang mag-engage niyan sa farming. Hanggang sa pinabayaan ko siya. Then later on, sumagi din sa utak ko na sino pa ang gagawa? Sino pa yung magtatagoy nito? At sino yung magtutuloy ng pangarap ko? Bagsak na ako noon, pero bumalik sa isipan ko at napagnilaylayan ko na paano at sino at paano yung pangarap ko, is bumalik ulit ako kahit na may pagkakautang, nalugi dahil nga sa pagkamatay ng ilang mga alaga ko, dahil nga inisip ko na lang na dahil hindi naman sinadya, dahil yan naman is kalamidad, pinagpasa Diyos ko na lang. Hanggang sabi ko, dalangan ng panalangin, nakabangon ako at nakabayad ako doon sa aking mga nakahiraman. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So yun din ang aking mga kinuha sa aking buhay. Na idinagdag ko sa prinsipyo ko na pag bumagsak ka, marunong ka dapat bumangon. Sa mga kapwa ko kabataan na akala nila is wala nang saysay yung buhay nila, at wala na talagang pag-asa sa buhay, tumuon lang kayo, manalig lang kayo at manalangin na sana gabayan kayo ng kung may kapal na lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa mundo is maging kapaki-pakinabang. Dahil ang simpleng gawa, basta nasa mabuti, is malaki ang kahihinatnan sa hinaharap. Kaya nga, sabi ko nga doon sa mga kapwa natin na kabataan, yung mga galit o ayaw na nila talagang humawak ng lupa dahil ang pagsasaka is lupa ang puhunan. Lupa din ang kanilang kasama sa araw-araw na buhay. Saan tayo nagmula? Saan tayo nangunguha ng ating kinabubuhay? At saan natin dapat bigay pa yung ating katawan lupa? Kundi sa lupa. At pinapayo ko sa kanila na hindi naman lahat sa pagsasaka is talo. Hindi rin lahat sa pagsasaka is panalo. Ang pagsasaka is susi naman yan sa tagumpay. Kung alam mo ang dapat gawin at kung alam mong pakibagayan ang lahat ng mga bagay-bagay tungkol sa agrikultura. Pangarap ko na yung personal na bagay para sa akin is mas maging maayos pa, mas maunlad pa yung aking pamumuhay, magkaroon ng magandang hinaharap. At siyempre, sino nga naman yung tatanggi na balang araw is maging bilyonaryo. Pero higit sa lahat, mas pinapangarap ko na may merong panglalampas sa akin na galing din sa akin. O meron akong mga maturuan na kapwa ko kabataan na mas makakaangat pa doon sa natutunan ko. Dahil ako is naniniwala doon sa prinsipyo ko na higit ko makikita sa aking sarili na ako is karapat-dapat kung merong mga tao na mas lalampas pa sa akin na naturuan ko at natulungan ko nung ako yung merong ganong
bawat yugto ng araw at lumilipas na panahon, ang pinapangako ko sa sarili ko is mas dumami pa yung nananalig na sa pagsasaka at sa pangisdaan is lalo pang lumawig yung kaalaman ng mga kabataan. Pinapangako ko rin sa sarili ko na ako mismo is magiging kaagapay ng agrikultura.